Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, April 25, 2024. Ako si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. Isa sa mga pinakamataas na causes ng sunog natin ay electrical. Balitang A to Z exclusive. Insidente ng nasusunog ng mga sasakyan ngayong tag-init. Umabot na sa higit 300. Ang dahilan at papaano maiiwasan, alamin. Smartphone sa loob ng classroom. Nais ipaban sa elementary students. Pero problema sa classroom facilities ngayong tag-init. Mas dapat unahin ayon sa Alliance of Concerned Teachers. Viral na batang Pinoy. Pinadalhan ng regalo at bulaklak ng international singer na si Beyonce. Brother Eddie Villanueva magbabalik bilang host ng Diyos at Bayan sa A to Z. Wedding ni Angeline Quinto at non-showbiz partner naging star-studded. At sa balitang showbiz, tambalang Josh Lia magbabalik pelikula. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sunod-sunod na insidente ng nasusunog na sasakyan, umabot na sa 357. At dahilan ng mga ito, faulty electrical wiring. At kung paano maiiwasan ang masunugan ng sasakyan at mga dapat gawin kapag nakaranas ng ganitong insidente, alamin sa Balitang A to Z exclusive ni Kim Salinas. Sa tumitinding init ng panahon ngayon at mataas na heat index, sunod-sunod rin ang mga insidente ng sunog hindi ng bahay kundi ng mga sasakyan. Kamakailan, yung sunog sa parking area sa NAIA Airport na nadamay ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Mayroon pang isang SUV sa isang mall na bigla na lamang lumiyab at nagbuga ng makapal na usok. Isa sa mga pinakamataas na causes ng sunog natin ay electrical. Eventually, pag palagi siyang na-expose sa mainit na environment, pagkakaroon ng deterioration at yun ang pipili maging simula ng magkakaroon ng electrical fault, then magkakasunog. Ayon sa pagtataya ng Bureau of Fire Protection, simula Enero hanggang ngayong araw, nasa higit 8,000 na ang kaso ng sunog sa bansa at 357 dito sunog ng mga sasakyan. Kaya naman si Manrico, naabutan naming nagpapagawa ng sasakyan sa Banawi, Quezon City dahil nag-overheat umano ito. Nasira yung fuse, nag-loss. Nag-overheat ako, hindi gumana yung pan ng aircon ko, kaya nag-overheat. Pinagawa na niya agad ang kanyang sasakyan, baka kasi lumala pa ng tuluyan at lumaki pa ang kanyang gagastusin. Aminado ang car electrician na si Benji na karaniwan ng problema ng mga sasakyan na kanyang inaayos ay dahil sa overload ang mga ito. Maliliwanag na ilaw, yung matataas, mahaba, malalaking fog light, yun. Lalo na po yung mga relay, kailangan yung mga relay maayos yung pagkakabit. Iba, putol dugtong sila, lagi nagsisiris eh. Kinukuha nila doon sa tap-tap lang sila. Kaya yung mga dugtongan, pag maluluwag, nag-iinit din yun. Doon din nagsimula ng sunog ng mga electrical. Dito kasi sa Banawi, Quezon City ang takbuhan ng mga nagpapagawa at nagpapaganda ng mga sasakyan. Wala naman raw masamang magpaganda at customize ng sasakyan, basta aniya, hinay-hinay lamang. Payo ngayon ng BFP para maiwasan ang insidente ng sunog ng mga sasakyan. Titingnan natin yung makina natin kasi ang cooling system natin, kailangan lang naman natin ng tubig or i-check natin kung may tagas yung ating radiator o linya ng cooling system. Kasi isa ito sa mga mataas na dahilan din ng ating mga sunog sa sasakyan. Kung galing sa long drive at ipapahinga ang sasakyan, marapat umano na buksan ang hood nito para lalong makasingaw ang init. Iwasan rin ang paglalagay ng bottled water sa dashboard ng sasakyan, maging ng alcohol at air freshener spray na pwedeng maging dahilan ng sunog. In case magkaroon ng sunog, huwag lang magpanik, patayin yung makina, then gamitin natin yung fire extinguisher kung nasa makina. Kung kaya nilang i-open yung hood, i-open nila yung hood tapos gamitin nila yung fire extinguisher. Kaya ugaliin aniya ang laging may maliit na fire extinguisher sa mga sasakyan para sa paunang lunas at nang hindi na lumala. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hindi lang sa Pilipinas, dahil random din sa iba pang bahagi ng Southeast Asia ang matinding init ng panahon.
Aabot sa 30 individual na ang nasawi sa Thailand dahil sa heat stroke ngayong taon. Dahil dito naglabas ng babala ang otoridad ng Bangkok hinggil sa inaasahang pagtaas pa ng heat index sa lugar. Hinimok din ng Department of Disease Control sa Thailand ang publiko, lalo ang mga matatanda at may underlying medical condition na manatili na lamang sa loob ng tahanan at palagi ang uminom ng tubig. Umaapila si dating Energy Secretary Jericho Petilla na alisin na ang moratorium sa pagsasaayos ng coal-fired power plant sa bansa. Ito'y matapos suspindihin ng Duterte administration ang aplikasyon ng nasabing planta. Ayon kay Petilla, imbis na ipagbawal ang paggamit ng coal-fired power plants, magtakda na lang ng angkop na standard o pamantayan para maiwasan na makaapekto ito sa kalikasan. Naniniwala rin ang dating opisyal na makatutulong ang nasabing planta sa pagkakaroon ng matatag at sapat na supply ng kuryente. Instead of banning coal plants, why don't we set an emission standard na ang lahat ng planta, kahit ano siya, hindi pwedeng lumampas sa level na to. Until such time that we have alternatives, okay, I think we have to take whatever we can na resources to make sure that wala tayong brownout because the impact on the economy. Nais po ng isang senador na iban sa elementary students sa paggamit ng smartphone sa loob ng classroom. Ito'y para matugunan ang problema sa mahinang atensyon ng mga mag-aaral. Pero ayon sa Alliance of Concerned Teachers, mas dapat solusyonan ay ang hindi angkop na classroom facilities ngayong tag-init at kakulangan ng gadgets para sa online classes. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Masipag pero hati ang atensyon ng grade 6 student na si Wayne dahil sa social media. Kaya't mahina siya sa reading comprehension at math. Facebook na lang po, tsaka Messenger. Tsaka Mobile Legends po. Opo, minsan. Pero di ko naman po laging kinakalimutan na may papagawa po sa amin. Kaya si Senate Education Committee Chairman Win Gatchalian may planong panukala. I-ban ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. Pero kung Alliance of Concerned Teachers ang tatanungin, hindi na ito kailangang isabatas. Paano kung may mga asignatura o may gawain na kailangan talaga para for research and other purposes, no? Ang tingin namin, mas tingnan na lamang ito for teachers' discretion, no? Ayon sa ACT, ang mas dapat tugunan ngayon ang hindi angkop na pasilidad sa mga classroom ngayong tag-init. Mahusay at makaya-aya na ng mga paaralan, lalo na sa ganitong klima, no, talaga namang ipinakita 10 araw na yata sa loob ng Abril wala makapasok, no. Yung kasi yung hindi natutugunan ng gobyerno. Sa ngayon ay ipinatutupad ang blended learning modality at iniiwas ang mga estudyante sa nakakapasong init sa labas ng bahay. Pero ang problema, hindi lahat ay may internet access at gadgets sa bahay para sa online classes. Kaya si Senator Robin Padilla gustong maaprubahan na sa Senado ang 1 tablet per student bill na inihain ni Senator Bong Revilla. Sa panukala, bibigyan ng isang tablet computer ang bawat public school student mula elementary hanggang tertiary level. Kasi ang kalaban mo, yan, laptop, tablet, yan ang mga kalaban mo cellphone. Ang pinakamaganda niyan, matagal naman nang merong libro dyan, yung pwede mong i-download dyan sa mga tablet. Una nang sinabi ng Department of Education na 7 taon pa ang kailangang bunuin ng Pilipinas para makahabol sa international standards ang learning capacity ng mga estudyanteng Pinoy bunsod ng nagdaang pandemya. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Wala pa umanong natatanggap na impormasyon ang Philippine National Police hinggil sa 50 retired at aktibong pulis na nakausap na ng International Criminal Court para imbestigahan ang madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, personal na niyang itinanong sa mga directorate ng PNP, ngunit wala pa umano itong natanggap na impormasyon na mayroon nang nakausap ang ICC.
Sinabi rin nito na iimbestigahan nila ang inilabas na impormasyon ng dating Senador Antonio Trillanes IV. Nagbabala rin ito sa mga tauhan ng PNP na posibleng managot ang mga ito oras na mapatunayan na nakipagtulungan sila sa ICC. Ibinulgar kahapon ni Trillanes na mayroong 50 pulis na ang nakausap at nagbabala rin umano ang ICC na oras na hindi ito makipag-cooperate, magiging suspect at pagbabawalan na ang mga ito na makapagbiyahe at aarestuhin din ng Interpol. Nung pumutok po yung balita na yan kahapon, ako po personally ay nagtanong po sa mga relevant directorates po natin at wala pong information yung ating mga directorates po concerning po dito sa mga alleged active PNP personnel na nakikipagtulungan po sa ICC. Sa kaugnay na balita, nagbabala ang Department of Justice sa mga tauhan ng gobyerno na kung sino ang makikipagtulungan sa ICC kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration ay mahaharap ito sa kaukulang parusa. Ayon kay Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, oras na mapatunayang mayroong nakikipagtulungan sa ICC ay posible itong matanggal sa serbisyo at mahaharap sa kasong gross neglect of duty o disobedience to authority. Habang nilinaw naman ni Clavano na hindi sakop sa naturang parusa ang mga dating government officials. Matatandaang una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kinikilala ng gobyerno ang ICC dahil may sarili itong judicial system. If there's any law enforcement or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position, then obviously there will be some sort of conflict of interest. There will be accountabilities and definitely liabilities that go with it. Good news mga ka-A to Z dahil magbabalik si Jesus is Lord Church founder at si BAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa kanyang programang Diyos at Bayan. Matatandaang itinatag ni Brother Eddie ang naturang public affairs talk show, 25 taon na ang nakalilipas. Ito ay upang isulong ang kanyang mga advokasya para sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Sa pagbabalik tanaw ng kanyang naging lakbayin, inalala ni Brother Eddie ang kanyang dating buhay bilang dating aktivista at kung paano niya nadiskubreng walang saysay ang lahat ng gawain sa mundo kung walang gabay at pag-ibig sa Diyos. Kaya naman, kaakibat ng kanyang trabaho sa Kongreso bilang Citizens Battle Against Corruption Party List Representative, tuloy pa rin si Villanueva sa pagsulong ng talakayan for God and Country. Mapapanood si Brother Eddie sa Diyos at Bayan simula April 28, alas 10:15 tuwing linggo ng gabi dito lang sa A to Z Channel. Alas 5 naman ng hapon kada Sabado at Linggo sa Live TV God's Channel of Blessings. Itong television, itong Channel 11 ito, gawa ng Diyos to. Nakuha ko ang franchise nito nang wala akong ginastos kahit sa pera. Miraculously, ginalang ako ng mga matitinong kongresista ng unang panahon at saka ng mga senador. Dahil alam nila ang aking advocacy ay para sa Diyos at sa bayan. Laging una ang Diyos. Sabi nga ng Matthew 6:33, isa sa sikreto ng matagumpay na buhay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Abangan ang pagbabalik ni Brother Eddie Villanueva sa Diyos at Bayan mula April 28 tuwing Linggo, 10:15 p.m. sa A to Z at tuwing Sabado at Linggo, 5 p.m. sa Live TV. Susunod, palyadong RFIDs, i-upgrade na? DOJ, Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, nasa Pilipinas pa rin. Abangan ang kumpletong balita sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Reklamo ng mga motoristang dumaraan sa expressway ang pagbabara ng trapiko sa mga toll gate. Isa sa mga dahilan, palyadong RFIDs.
Ayon sa Metro Pacific Tollways, ina-upgrade na nila ang mga pasilidad at kabilang sa plano ay ang pagpapatupad ng barrier-less toll plaza. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Sa halip na mapabilis ang biyahe ng truck driver na si Glier, may pagkakataong naiipit siya sa trapiko sa toll gate. Minsan kasi, palyadong RFID stickers ng mga sasakyang nauuna sa pila. Mahalaga sa amin yun kasi may call time kami. Pagka minsan lumagpas kami sa call time, magagalit yung customer. Siyempre, mas maganda maaga, mas maganda. Isa pang dahilan ng pagbabara ng trapiko sa expressway ay ang metal barriers. Sa halip na dire-diretso ang mga sasakyan, kailangan mag-slow down at huminto. Ayon naman kay Metro Pacific Tollways Corporation President at dating Public Works Secretary Rogelio Singson, hinahanapan na ito ng solusyon. Una ay fully cashless booths. Ikalawa, pag-iisahin na ang iba't ibang RFID sa target ipatupad sa Oktubre. Pagkatapos ito, sisimulan ng tanggalin ang metal barriers na naayon sa international standards. Wala nang barrier. Makikita mo dyan, gantry na lang. Yung gantry. Camera, plate readers. So, pagpasok ng isang sasakyan, RFID mo nang babasahin. Paglusot niya, next step, plate number naman sa harap. Paglabas niya, plate number sa likod. Yes. Kasi okay yun, para dire-diretso. Para kasi ito, automatic na, gano'n. Inaasahang malaking oras din ang matitipid ng mga motorista oras na masimulan ang barrier-less expressway. Ang sabi sa amin ng consultants, kung ang toll plaza namin has about 22 or 24 gates, 10 na lang yan. Mababawasan kagad, no? So, mas bibilis. Tiniyak naman ng toll operator na hindi papasa sa mga motorista ang gastos sa major upgrades nito sa tollways. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ng Department of Justice spokesperson Asek Miko Clavano na nananatili pa rin sa Pilipinas si Apollo Kibuloy sa harap ng pagpaparesto ng Senado sa kanya dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig. Naghain naman ng petisyon ang Akbayan Party sa DOJ na humihimok sa ahensya na mag-issue ng whole departure order laban sa pastor. Iginit ng grupo na mahalaga ang aksyong ito upang matiyak na haharapin ni Kibuloy ang kaso at mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga biktima na makakuha ng hustisya. Target din nilang maghain ng petisyon sa Department of Foreign Affairs para kansilahin ang pasaporte nito. Samantala, kinumpirma ng Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na wala pang request for extradition ang US laban kay Kibuloy. Sana mag-issue na ng full departure order against Apollo Kibuloy, the evangelist, the evangelist na alleged sex offender, wanted ng FBI, para masigurado natin na mapapanagot natin siya at hindi natin hahayaang tumakas at makatakas siya sa justisya. Pa-file din tayo ng petition sa Department of Foreign Affairs na sana i-cancel na rin yung passport niya. Halos kalahati o 46% ng mga pamilyang Pilipino ikinukonsiderang ang sarili nila bilang mahirap ayon sa SWS. 30% ang nagsabing nasa gitna sila, habang 23% ang nagsabing hindi sila mahirap. Samantala, pinalawig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa susunod na taon ang employment contract ng mga kawani ng gobyerno na nasa contract of service at job order. Bukod pa rito, ipinag-utos din ng Pangulo na hasain pa ang skills ng mga COS at job order workers. Nasungkit ni Pinay marathoner Julie Uichiat ang panibagong record makaraang makumpleto ang higit 250 kilometers trail ng 2024 marathon sa Sahara Desert. Dahil dito, lumapag si Uichiat sa ika-6 na pwesto sa ages 50 to 59 women's category. 6 na araw ang tinagal ng marathon habang buhat ang backpack na may bigat na 22.5 pounds na self-sufficient supplies. Ani Uichiat, patuloy ang kanyang pagtakbo para makatulong sa mga underprivileged children ng Kalipay Negrense Foundation sa kanyang hometown sa Negros Occidental. Sa aming pagbabalik, special sa Queen Bee, 2 taong gulang na Pinoy pinadalhan ng laruan
ng international singer na si Beyonce? Bakit kaya? Sa aming pagbabalik, unexpected comeback. Balik tambalang Josh Lea, muling magpapakilig sa big screen. Ano kayang pelikula? Angeline Quinto, happily married na. Manatiling nakatutok, kayo po'y nanonood ng Balitang A to Z. Ikinasal na ang OPM singer na si Angeline Quinto sa kanyang long-time non-showbiz boyfriend na si Nonrev Dakina ngayong araw sa Quiapo Church sa Maynila. Suot ang kanyang wedding gown, blooming like a flower talaga si Angeline as a bride, kasama ang kanilang baby boy na si Silvio. Samantala, hindi rin nagpakabog ang mga guest ni Angeline na sina Vice Ganda na tumayo bilang man of honor, Sara Geronimo bilang flower girl at si Eric Santos na ring bearer ng kasalan. Present din ang principal sponsors na sina Manila Mayor Hani Lacuna at Shasha Padilla. Matatanda ang September 2022 noong ma-engage ang dalawa at nakaraang taon naman noong magkaroon sila ng baby boy na si Silvio. Sa showbiz pa rin, comeback is real na nga ba para sa dating real-life couple na sina Joshua Garcia at Julia Barreto o mas kilala ng marami sa tawag na Josh Lea? Magsasama muli kasi ang dalawa sa isang bagong pelikula under ng Star Cinema at Viva Films na may titulong Unhappy for You. Sa kanilang test look para sa naturang pelikula, tila ramdam ng mga fans ng dalawa ang makatotohanang batuhan ng linya na animoy hango ang kwento sa kanilang nakaraang pinagsamahan. Ipalalabas ang Unhappy for You ngayong 2024. Paplastikan pa ba tayo? Kaya alam kong hindi naging maganda yung breakup natin. Sabi ko, Neil, galit ka pa. Oo naman ang kaya nung ginawa mo sa akin. Ang selfish, ang Oo na. Okay, but I had to be one so I can survive a relationship with a boy like you. So wala ka talagang balak mag-sorry, no? Bakit? Magmamatter pa ba yung apology ko sa'yo ngayon? Dream come true para sa isang 2-year-old Filipino boy na si Tyler nang padalhan siya ng bulaklak ng international singer na si Beyonce. Ito'y matapos mag-viral ng video ng anak ng sports broadcaster na sina Bea Fabregas at Nico Ramos sa TikTok. Sa video ay tinatanong ni Tyler kung nasaan si Beyonce sa kagustuhan nitong makita ang singer dahil sa friends daw sila. Umabot naman ng 12 million views ang video na umantig hindi lamang sa puso ni Beyonce, pati na rin sa mga netizen. Bukod sa flowers ay nakatanggap din si Tyler ng laruan at sweet note mula naman sa singer kung saan bungad ang mga salitang "To my friend Tyler." Beyonce. What? Who's Beyonce? Where or who? Who is Beyonce? Beyonce's in her house, baby. You like her songs? Can they visit Beyonce? No, we don't know her personally. We don't know her personally. She's not Mama's friend. She doesn't live here also, baby. She's her friend. She's our friend? Yeah. I haven't met her. Beyonce is my friend. Beyonce is your friend? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa,
Maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Lois Bujold. Ayon kay Bujold, hindi na maipaglalaban ng mga biktimang namatay ang hustisya, kaya obligasyon na ito ng mga nabubuhay pa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Daniel Castro. Maging maalam, makialam, magandang gabi, Pilipinas!